Hi guys, it's another vlog and now we're traveling to Azerbaijan. Yes, it's my first country to be traveled and actually pinagplanuhan ko talaga to since this trip is last year pa. So ngayon ko lang nagawa ng vlog. So my travel date pala is June 4 to 8. So I will be stay in Azerbaijan for 5 days and 4 nights, and the capital city of Azerbaijan is Baku. So ayun na nga guys, nandito na tayo sa Abu Dhabi International Airport, and by the way, ang dala ko dyan is 10 kg hand carry and may extra luggage trolley tayo. So I book with priority, and nandito tayo ngayon sa may gate D48. So yan yung boarding gate natin. So before that, selfie muna tayo. And this time, nasa boarding plane na ako. So it's an early morning flight. I think it's around 7 or 6 in the morning. I'm not sure yung flight path talaga namin. And ito na nga, nag-take off na kami. And by the way guys, you should be at least 3 hours prior your departure. Nasa airport ka na to check everything. And by the way, pag check-in pala kayo sa airport with using check-in counter ng Wizz Air, may additional payment po. So better mag-check-in na kayo online para pagdating nyo dun sa counter is i-check na lang nila yung ticket mo, and then bibigyan ka lang nila ng boarding pass. So yun nga, ang choice pala natin ngayon rather is Wizz Air. So yan, Wizz Air Abu Dhabi tayo, which is napakamura lang yung trip. And this time nandito na ako sa Azerbaijan, sa Baku, kalalapag lang, and we're on the way to the hotel. Nakuha ko pala tong ticket na to round trip around 661. Gamit ko yung Wizz Priority. So as I said, may kasama po siyang 10 kg backpack at saka additional hand trolley. So kung ganun lang naman ng mga short term lang naman ng mga 5 days, so no need for you to have a check luggage na, diba? So gamitin nyo na lang yung ganun. So always check na lang sa mga promotion and offers sa Wizz Air. By the way, may isang option naman kayo. Pwede din kayo mag Air Arabia. They're flying also from Abu Dhabi to Baku. So may dalawa kayong option, is Wizz Air or Air Arabia. But for me, it's more convenient kasi medyo maaga ang flight ng Wizz Air. So ma-maximize niyo yung days niyo sa Azerbaijan. Magagamit niyo yung half day ng araw niyo, na pagdating yun pwede na kayo mag-ikot-ikot at saka maglakad-lakad. And this time nasa hotel na ako. Ito yung labas ng hotel. Katabi pala namin yan is yung bank. So nag-withdraw ako ng pera niyan kasi hindi nila tinanggap yung card ko. And I feel disappointed kasi minessage ko sila sa booking.com. Sabi nila they accept daw card. So ang ending hindi pala. So yun na nga, nandito tayo sa room na nabook ko. So room tour ko lang kayo. Yan yung bed, yung TV, yan yung bag na dala ko pala. So yung bag at saka yung trolley, yan yung dalawang dala ko. And then yun yung cabinet. And ito yung CR. Apparently dyan natagalan ako sa pagkuan. Natagalan ako dyan sa pag open ng lights kasi hinahanap ko. So yun na nga. So far naman maganda yung room. Sulit din. So nabook ko siya for around 647 AD for 5 days and 4 nights. And may bidet sila, So yun nakakatuwa kasi may bidet sila. So ayun, nag-selfie video ako dyan sa sarili ko. And after that, nagpahinga lang ako ng mga around 1 hour or 1 hour and 30 minutes. Then I start the journey. Nag-ikot-ikot na ako sa labas. Nag-walk-walk na ako. Just to familiarize lang yung area. So, and the good thing, yung nabook ko na hotel is around the old Baku lang siya. So, walang kahirap-hirap talaga. I mean, yung hindi ka mahihirapan sa sarili mo na maghanap ng ganitong location kasi accessible siya sa pagkain, sa mga restaurants, sa supermarket, sa mga night
nightlife, kung gusto mo naman, mga cafes, gusto mo mag-coffee, may Starbucks sila. Ito yung Old Baku. Actually, napakaganda dyan. You feel like you're in Europe talaga. I will compare the 3 countries na napuntahan ko last 2024. So, I went to Azerbaijan, Armenia, and Georgia. So, I will get a review sa 3 bansa na yan on my next vlog. So, dito muna tayo ngayon sa Azerbaijan. So, I purchased pala Starbucks dito kasi naiuhaw na ako. And ito yung area ng fountain kung saan kung may mga tours kayo, dyan kayo mag-meet up. And the good thing, yung meet up place namin for the tour for tomorrow or the following day is malapit lang sa hotel ko, kaya walking distance lang. Actually, ang swerte ko dun sa nabook ko ng hotel, ang name pala ng hotel is Garden Inn Nazimi Hotel. So, search nyo na lang, pwede sa Booking or pwede sa Agoda, kung saan kayo convenient na mga app na pwede nyong i-search yung hotel na yun. And this time, naglikod-ikot lang ako and taking videos. Ayan, maganda yung fountain dyan. At saka naglakad-lakad ako. By the way pala guys, let's talk about pala yung visa. By the way, visa on arrival tayo sa Azerbaijan as long as meron kayong UAE residence visa or yung Emirates ID nyo. Gawin nyo lang is pakita nyo lang dun sa immigration, babayaran nyo lang through credit or debit. Ang visa, it costs around 108 AD. So medyo pricey pero sulit naman. So 108 AD yun yung babayaran nyo sa visa nyo sa pag-stay nyo dun sa Azerbaijan for 5 days and 4 nights. And ito yung Dennis Mall, and yung nakita nyo yan yung Baku Eye. So akala ko hindi siya bukas, but apparently yung nilapitan ko, June for them is not that much hot, hindi din masyadong malamig, so tama lang yung weather, kaya maganda din puntahan ang Azerbaijan from month of June. So ang weather napaka-perfect, so nagsakay ako dyan. Nagbayad ako dyan ng around siguro nasa mga 10 manat or 26 AD. Ganun ang nabayaran ko dyan. I-breakdown ko yung cost ng mga nagastos ko later on at the end of the video. So this time, nandito ako, nagvi-video ako sa sarili ko. And I'm still amazed na, nakasakay tayo sa Baku Eye, one of their tourist attraction. And ayan nga, kitang-kita yung view ng the overlooking of the capital city of Azerbaijan, ang Baku. At yung 3 building na yan pala, yan yung Flame Tower. Kasi Azerbaijan is known as a land of fire. Kasi nga may natural gas sila. So ayun na nga. Kung manonotice nyo, if magsa-search kayo when you go like Azerbaijan, you will see like flame. Kasi meron silang natural gas. Kaya medyo napakamura sa kanila yung gas. And I can say Baku or Azerbaijan is like a modern country. So hindi na sila yung bago. Though may mga napuntahan ako like Armenia and Georgia, may mga product na like US product na hindi mo makikita. But Azerbaijan, you will see like my Starbucks. Kaya ko muna mag-compare, but sa iba naman hindi mo makikita. And ito, kumain ako dyan ng dinner. By the way guys, yung currency pala ng Azerbaijan is manat. So medyo I can say na hindi siya masyadong advisable na hindi ko siya masasabing mura, hindi ko rin masasabing mahal. So pero nasa middle lang siya. Kasi yung pagkakaalam ko, yun nga, ang conversion yata ng 1 manat sa AD is nasa 1 point something lang din. So parang hindi rin masyadong nagkakalayo. So ito na yung first tour ko. So pumunta kami sa Juma Mosque. Yan yung first day of tour ko. And ayun na nga. So pag pupunta kayo sa mosque, hindi pwede mag-wear ng short. So always wear pants kasi bawal yung naka-short, and ang mga babae naman kailangan nakabalot yung ulo. And then the second tour, pumunta kami sa Yedi Güzel Waterfalls.
So ito, pagpapasok nyo sa labas, may makikita kayo mga souvenir shops na mga nagbebenta ng mga anik-anik, kung mga ano-ano, mag-offer sa'yo. So ayan yan sila. And by the way guys, just kung haba ng nilakad namin from here to the fall, just ko, kasi parang siyang paakyat, literal na paakyat. So, masa-stress ka talaga. And hinihingal na ako. Can you imagine? Diyos ko, nasa age of 30 pa lang ako, pero hinihingal ako. Yan yung tatahakan nyo bago kayo makarating dun sa pinakatuktok at saka sa pinakadulo ng yung falls na yun. So, by the way guys, hindi siya accessible kung may, kung may problem ka sa like mga wheelchair or yung taong mahirapan maglakad. I mean, hindi siya talaga accessible kasi kailangan nyo talagang umakyat sa pinakatuktok ng line na yan. And ito na yung waterfalls. Yes, ito nagpa-picture kami dyan. Napakaganda. June, so very, greenery, refreshing, maganda sa mata. So very nature lover. Kung a nature lover person ka, ma-appreciate mo talaga to. Ang ganda ng area. And after that, ito pababa na kami. So ito na ang sinabi ko sa'yo, pagpalabas ka, makikita ka mga souvenir shops na nagbebenta ng mga ganyan. Though hindi ako bumili dyan kasi alam ko meron pang mas mura. And then after that, nag-travel na naman kami around 40 to 45 minutes. Dito na kami nag-lunch sa Nuhor Lake. Yes, as far as I remember. Yeah, sa Nuhor Lake. And by the way guys, nag-solo traveler ako. For the good thing, akala ko ako lang mag-solo sa group tour namin. So meron kami yatang 4 or 3 kami na solo traveler. May taga parang French, tapos may taga UK, tapos ako Filipino, then the rest mga Indian, mga couple sila. So ito, dinner kami dyan, namimili na ako ng food. So ayun yung call nila, menu sa Nuhor Lake. If I'm not mistaken, ang pinili ko dyan is kebab yata, na may kasamang fries or bread. I can't remember anymore. And then by the way, dyan sa Nuhor Lake na yan, pwede kayong tawag nito, mag-rent ng parang boat or paddle boat dun sa may lake. So pwede nyo siyang gamitin. So pwede kayo mag-enjoy while, paddling. So, yun nga lang, may additional payment. So far naman, nasarapan ako sa food. Ayun pala, may kasamang rice. Yun pala. Ang sarap niyan, in fairness. And ito naman yung sa kasama ko. And then, on the next stop namin, pumunta kami dito sa, if I'm not mistaken, ito na yung yata yung last stop namin. Yan, sa Tufandag. Yes, Tufandag Mountain Ski Resort. So, ayun na nga. Pag winter, nababalot yan ng snow. So, dahil June na tayo pumunta, so nag-start na nag-greenery na siya, nag-grow na yung trees and yung mga plants. So, nag-build up na siya as a green. Pero pag winter, makaka-cover siya ng snow. And then, yung dalawang cable car yan ha. Meron dong sa itong side na sinakyan ko at meron pa yung isang side. Syempre, may babayaran ka pa ring amount dyan sa cable car. If I'm not mistaken, it's around 10 manat din yata or 15. Yun na nga. So, this time, nag-wait ako kasi gusto ko talaga ako lang mag-isa sa loob ng cable car kasi gusto kong mag-enjoy. Tapos, di ba, alam mo yung makikita mo yung view tapos ikaw lang mag-isa. So, ayan, inantay ko talaga yung cable car na dumating sa akin at saka ako lang yung mag-isa. Ayun. Di ba, nakakatuwa. And marami kami niyan. So, hindi kasama sa mga nabook kong tour yung mga payment ng mga entrance. Like, kagaya nito, magbayad ng mga cable car or pag ganito, ganyan, kakain kayo. Hindi siya kasama lahat. Though, exclusive na siya kasi may kasama na siyang driver, may tour guide ka na. Yun na nga, may kunting light snacks, may wifi, ayun. So, updated ka rin sa mga social medias mo. By the way guys, yung tour ko pala, binook ko siya sa Klook. Meron doon ang tours for Klook. Nabook ko siya sa Klook. And then, yun na nga, ang nabayaran ko sa first day of tour na to is 184 AD. So, yun na nga, napuntahan na natin yung BB Haybet Moss, napuntahan natin yung
Mad Volcano, rather no, Bebehemoth Moss, yung Nohorley, Fandag Mountain Ski Resort. So, ayun. So, 184 AD lang yung lahat. So, i-search nyo lang yan siya sa Klook at doon makikita nyo na lahat kung ano yung mga tours na ma-offer sa Azerbaijan or sa Baku. So yun na nga, pababa na ako nito sa cable. Ayun, I can imagine na magkaroon din ng sana ganito ang Pilipinas, 'di ba? Ito yung second cable car na sinakyan ko. So yun paakyat, parang papuntang tuktok. Ito naman parang solemn lang. Pag imagine niyo na lang pag magso-snow, ganyan po kaganda yung cable car na yan. Pag nagso-snow yan, yun yung ganung view ang ma-enjoy nyo. I-imagine na lang. And I feel more na mas gusto ko pag greenery or like dito lush green kasi parang ma-appreciate ko ang view ng isang lugar. Ito yung may kwan yan hotel. Yan yung hotel dyan malapit sa Tufandag Mountain Ski Resort. And by the way guys, I just checked with Wizz Air starting June 9, I think, if I'm not mistaken, 2025. Magkakaroon na sila ng direct flight from Abu Dhabi to Gabala. So, there's Baku and there's another flight lead, Gabala. So, hindi na kayo mahirapan kasi ang travel time from Baku to Gabala, it's almost 3 hours yata travel time. So, kung gusto niyo lang mag-focus dun sa mga ski area like sa Gabala, may direct flight na po sila from Abu Dhabi to Gabala. So, you can check po sa website ng Wizz Air. So, I think like 3 times a week lang yata yung travel nila. Okay? And this time, ito na yung second day of tour ko. So, nandyan na yung tour guide namin. Mostly naman ng mga tour guide nila talaga nakakapagsalita naman ng English. And the first stop namin is pinuntahan namin ang Baby Haybat Moss or Baby Haybat Moss. So, ito yun. Napakaganda ng place, guys. Can you imagine? Ito yung moss na yan. So, siya yung tour guide namin. And still, again, bawal ang naka-short pag pumapasok ka sa mga mosque. Kailangan mo rin balot ng buhok mo. And sa loob niyan, the sign of Islam, from the sign of Islam color is green. Yung sa Islamic color nila, but usually green. So, sa loob niya napakaganda. And then, the second stop naman namin is nag-Mad Volcano kami. So, ito na yan. Papunta kami dyan sa bundok. So, kailangan yung lumipat ng sasakyan, by the way, guys. And this time is hindi kasama yung payment. So, magbabayad kayo sa driver ng additional, like, if I'm not mistaken, 5 manat or 10 para makapunta dyan sa Mad Volcano. So, napakaraming tourist that day. So, yan, parang puno-puno. Lahat na yan, mga sasakyan nag-aantay yan sa mga tourist kasi halos na mga tao dyan nagpipicture, nagkukuha ng mga mud, ganyan. So, maraming mga ganap sa buhay. So, may mga kasama din ako mga foreign at saka tourist. Yun nga, on the second day, may isa lang ako nakasama na same ko rin nakasama on the first day. For on the following day, iba na. So, ayun. Marami kang meet pag solo traveler ka. For the sake naman, parang kakalungkot kasi ikaw lang isa mag-travel. Pero, okay lang naman. Nakakatuwa. At masaya. So, yan yung Mad Volcano. And the third stop, pumunta kami sa Gobostan Rock Art Cultural Landscape. So, ito na, pumunta kami dyan. Ang init. Diyos ko, ang sakit na yung balat ko dyan. Pero laban lang. So, what we expect by the month of June. So, medyo summer na nga siya. But, guys, can you imagine this rock formation is very, very nice. How can you imagine that God creates like this? And this time, yan yung sea, yung na makikita mo dyan. And ito, marami mga tao nagpipicture. And then ito na nga, tapos na kami dun sa Gobostan Park. And ewan ko saan kami napupunta nito. I'm not sure kung saan kami punta. I will see lang na sa video. But yun pa rin yung Baku ay, yan yung Dennis Mall. Maraming pas lang mall, pero itong pinuntahan ko na Dennis Mall, medyo quiet siya. Hindi siya ganun kayo nung modernized na mall. Pero maganda naman siya.
And nag-lunch na yata kami nito. Yes, this is our lunch. Dito kami kumain. Nabayaran ko na yata dyan. Nasa mga around I'm not mistaken, 30 to 40 manat. By the way guys, usually sa mga ganyang restaurant may service charge ha. Nandito na pala kami sa Ashtagafar Temple. Yes, Ashtagafar Temple. Ito yung tour guide namin, nag-i-explain siya about the history and paano nag-umpisa yung pagkakaroon nila ng fire dyan sa Azerbaijan. Guys, may nagsabi sabi ng tour guide para sa amin rather, na itong area na to, kahit anong sunog mo or kahit umulan man siya or mag-snow, yung apoy na yan hindi talaga namamatay. See, sabi ko sa inyo, kaya sa tinawag na Land of Fire, kasi yun yung source nila is talaga, fire talaga. Gas, I mean gas yung source nila. Kaya mo yun, fire. Gas pala. So, ito yung last stop yata namin. Ito yung sikat na museum sa Azerbaijan, if I'm not mistaken. Diyos ko, nakalimutan ko na yun na nga. Basta yun na yun. So, ito, di ba napakaganda ng museum nila? Can you imagine that one? Diyan, nagpa-picture ako dyan sa I Love Baku. And as far as I know, this museum is awarded as one of the best architectural or architect museum. Kayo na lang mag-research, but napakaganda niyan. Free po dyan, wala pong yung pagpa-picture dyan sa labas, free naman po, walang bayad. Ito po yung malapitan ng the Flame Tower. Sa malapitan yan po yung Flame Tower. So as you can see, yung nakikita nyo na lights is kulay ng flag ng Baku. That's the Azerbaijan flag. And the 3 Flame Tower. As far as I know, yung 3 tower nito, isa dyan is residential, isang hotel, at saka isang office complex. If I'm not sure. Pero alam ko, sure ako dun sa residential at saka sa hotel. So can you imagine Baku? They're into the next level talaga. Ang ganda ng place. Kung ito sa malayuan, sa may downtown to, see? Napakaganda ng Flame Tower, di ba? So, kung may babalikan ako ulit, siguro, I will go, babalikan ko talaga ang Baku. Napakaganda. And this is my last day sa 5 days itinerary ko. So, this is on my 3rd day tour. So, nag-city tour lang kami. So, ito, nag-introduce ko, in-explain niya lahat what we call this, sign ng flag nila. So may resemblance sila ng Turkey at saka yung Azerbaijan. So Azerbaijan is yung sa gitna, may crescent, parang moon na may star. Isa Turkey din, ganun lang din sila, pero pure red lang. So there are, parang naging more friendship na rin pala ang Azerbaijan at saka Turkey, kaya ganun sila ka-close and kaban each other. So ito yung area na yun yung naglalakad ako. Ito yung malapit sa may parang park na siya. Ayan, dyan. Dito naman yung overlooking the city. See? Makita mo yung Dines Mall, yung Bakuay, yung malawakang view ng Baku. So, dito yung area na yan. Yan yung old Baku city. So, may isang area sila dyan na maliit na pag maglalakad ka, para ka talagang nasa Europe. And this time, ito na yung malapit sa may hotel. Harap niyan is yung Marriott. Makikita mo dyan yung yung malaking flagpole ng Azerbaijan nakatirik. Nakatirik talaga. Nakalagay. Yan. So, napakaganda ng place nila dyan. And nag-enjoy din ako. And by the way, on my last, common na sa kanila to yung ganito, yung may nag-perform sa mga subway. May kumakanta, may nagpa-piano, minsan may nagsa-saxophone, or minsan nag-gitar. So far away, ganito po kalayo, ganyan po makita niyo ang Flame Tower. Napakaganda po talaga niya. I can't imagine to see this 3 futuristic building, di ba? And this time guys, paalis na ako. This is my last day. Nag-selfie video lang ako sa sarili ko.
And definitely na-enjoy ko yung Azerbaijan. Bitin nga, kung magbabalik ako ng Azerbaijan, siguro gagawin ko siya ulit ng maging siguro mga 7 days. So ito, last glimpse sa downtown Baku. So I'm waiting for my sasakyan na maghahatid sa akin. Binook ko lang siya sa booking.com. May ride taxi yung ibubook sa'yo papunta doon sa airport. Then same scenario, last time also hindi kami air bridge nung pagdating namin from Abu Dhabi. So nag-walk lang kami sa tarmac pasakay ng plane. So ayan na yun guys. So by the way, ang nagastos ko pala sa mga naging trip ko sa Azerbaijan is around 2,755 AD. So it's a 5 days and 4 nights stay. Air ticket 661, hotel 647 AD, taxi pick and drop 96 AD, tours for 3 days is 470 AD. Total po yun ha. Visa 108 AD. Total po na nagastos ko 1,982 AD. Expenses ko po for 5 days, yun po yung sa mga pagkain, sa mga hindi kasama sa mga entrance sa mga tours, pagbili-bili ng souvenir, 773 AD. So yun na nga, a total spend of 2,755 AD. So yun na nga guys, see you on my next video. Babush!